Panoorin natin 'to, Hiram tayo ng video kay Banat Bay. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Panoorin natin. Si Bangag may sipon daw, Ibang klaseng sipon yata, pakinggan natin panoorin natin. Talaga, oo. Huwag kayong gano'n. Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo papayag ng hindi man lang tayo nagre-research, di ba? Isa yan sa mga ginagawa natin dito. Mag-research at ipapakita ko sa inyo yung ating research. Ito ho, may na-research po tayo sa ChatGPT. Ito. Ayan. Kasi sinasabi ng iba, ano daw yan, medyo yung pinagbabawal. Ay, sabi ko, hindi naman siguro. Kaya tinanong ko kay ChatGPT. Pinagbabawal. Pulburon. Ayan, Alam mo naman si ChatGPT, best friend natin yan, Ang pagtulo ba ng sipon ay senyales ng kagagamit lang na cocaine? Yun tanong natin. Kasi yun ang sinasabi ng iba, Baka kagagamit lang yan. Di ba? Syempre ako naman, magre-research ako. Baka naman hindi totoo yan. Sabi dito, oo. Baka hindi totoo. 50-50 yan. Sabi nga ni ate niya, si Amy Marcos, addict nga, Pwedeng maging senyales ang pagtulo ng sipon, runny nose, pagkatapos gumamit ng cocaine. Gago! Lalo na kung snort. Naku, snort, ganon. Snort. Kung snort, inihit-hit sa ilong ang paggamit. Pero hindi ito automatic na cocaine ang dahilan. Yan, malinaw Dahil maraming ibang sanhi ng sipon. Eto. Bakit nagkakaroon ng sipon sa cocaine use? Ito. Kapag sinisinghot ang cocaine, nangyayari ito. Naiirita ang lining ng ilong, yung nasal mucosa. Mucosa siguro yan. Nasal mucosa. Nagkakaroon ng inflammation, kaya tumutulo ang sipon. Ito scientific ito mga kababayan na hindi to chismis. Kasi nga tinatanong natin, ako, sabi ko nga sa inyo, marumi lang ang isip ninyo, pero ako hindi ako naniniwala dyan. Sabi pa dito, naiirita, mali. Pangalawa na pala, vasoconstriction. Vasoconstriction. Di ko alam paano mag-pronounce yan. Mga doktor, baka pwedeng itama niyo yung pronunciation ko. Vasoconstriction. Pinapaliit ng cocaine ang blood vessel sa ilong. Naku po. Pagkatapos mawala ang epekto, magkakaroon ng rebound, congestion at sipon. Yun. Gago! Yuck! Di ba? Pagkatapos... Yuck. Ayop talaga. Bangag talaga. Daw na, syempre, liliit yung habang humihit-hit ka, liliit daw yung blood vessel sa ilong. Tapos nun, pag nawala na yung epekto, magre-rebound. Ibig sabihin, babalik. Yung congestion at sisipunin. Ay, nako. Pagkagasgas ng loob ng ilong dahil sa powder at chemical irritation. Gago! Ito. Basahin natin maigi. Ibang sintomas ng kadalasang kasama. Ito daw yung mga kasama. Tingnan natin kung meron ba. Kung kagagamit lang ng cocaine, kadalasan may iba pang palatandaan. Madalas na sipon o baradong ilong. Pagdurugo ng ilong, nosebleed. Sniffing o singhot ng singhot. Gano'n na. Hindi kaya babo yan? Dilated pupils. Ano yung dilated pupils? Sandali. Tingnan nga natin yan. Look up. Dilated. Hindi niya makita. Gago. Hyper. Sobrang energetic. Gumaganon-ganon. Mabilis magsalita. How. Ganon. How. Ganon. Pagka-irritable o paranoid. Nako. Gago! Yung tipong paranoid, kahit may isang komedyanteng katulad ni Sir Jack na magbiro, napaparanoid na kagad.
Yung bagang walang ginagawa si VP Sara Duterte tapos bigla na lang laging bibintangan si VP Sara Duterte? Yun ba ang ibig sabihin ng paranoid? Yun nga ang paranoid. Ewan ko, hindi ko alam. Ako, nagtatanong lang ako. Alam mo naman ako, mahilig ako magtanong sa inyo. Kayong mga doktor na nanonood dito, kayong mga, may karanasan dito. Nanonood pero tumigil na dahil kay Pangulong Duterte. Pwede nyo bang i-share yung experience ninyo? O kaya yung mga doktor, i-share nyo yung kaalaman ninyo para magkaalaman? Oh. At ito pa, pero tandaan, ang runny nose lang ay hindi sapat na ebidensya ng cocaine news. Yan, kayo talaga, oh. Maaring sipon, allergic rhinitis, yun yung pala yung may allergic rhinitis ako eh. Sinusitis, pagbago ng panahon. Sa madaling salita, oo, posible pero hindi siya reliable na proof ng kagagamit lang ng cocaine. Oh, di ba? So, eto, wala pala, hindi ko na pala nasama yun dyan. Oh, anyway, tayo pinapakita lang natin ang lahat ng anggulo. Baka sabihin ng iba dyan, tayo ay bias. Hindi tayo bias tulad ng media. Ang media bias talaga. Tayo, pag tama palakpakan, pag mali. Bias talaga yan, yung media na yan. Bayaran yan eh. Ang media na yan. Ibanatan. Ang sinasabi natin dito, hindi naman tayo sigurado. Huwag naman natin pinagbibintangan ng presidente. Years of the nation's progress, the status of its women. Ayop talaga to. Si Bangag talaga, no? Hello, oh. Alak ng kupal ka talaga. We often speak of development in terms of economic growth. Pero may puti-puti, ano? Pulbos ng pulbos yan, o kaya pulburon. Kaya may puti-puti. Kaya, no? Napansin din niyang, may tumulo, eh. Structure, technology, or trade. But there is a Ay, huli, pero di kulong. Pag tumataas siya, huli. Huli-huli, oh. Oh, ito, banda rito, dito, ano ba ito, yan. Yan. Iba, dito may puti-puti, dito may itim, oh. Oh, dito. Pulbos ba yan o pulburon o ano yan? Huli, oh. Huli, pero di kulong. Kayo naman, ano ba naman masama kung sakasakaling totoo? Di ba? Ano ba naman masama? Okay lang naman yan. Basta kami, wala kaming pakialam sa Pilipinas. Yung iba, ganun ang mga kababayan natin eh. Tsaka, syempre, yung mga kababayan nating lulong din, sabi nila, okay lang yan, para patas-patas lang, para chill. Chill lang. Ayaw namin ng merong ibang nagaganap. Basta kami chill lang kami kay Marcos para tuloy-tuloy ang bigaya namin. Tuloy-tuloy ang pagbablog namin na humihit-hit. Bakit? Kaysa naman si Duterte. Si Duterte siguradong hindi kami makakapagpatuloy sa aming mga masamang gawain. Pero kay Marcos, chill lang tayo dahil yun ang polisiya niya. Chill. Walang mamamatay. Sabi, di ba? Walang mamamatay. Di ba? Ganun naman ang ating presidente. So, chill lang tayo lahat, pre. Chill. Chill lang. Ulitin nga natin ang banda yun. Ulitin nga natin to. we often speak of development in terms of economic growth. Pero may Grabe talaga ito si Bangag, ah. Ano kaya yan? puti-puti, ano? Structure, technology, or trade. But there is a Ay, huli, pero di kulong. Pag tumataas siya, huling-huli, oh. Huli, pero di kulong. Kayo na. Bangag talaga. Sabi ni Amy Marcos yan, ha? Ano ba naman, at saka ano ba naman masama kung sakasakaling totoo? O, di ba? Ano ba naman masama? Okay lang naman yan. Basta kami,
Wala kaming pakialam sa Pilipinas. Yung iba, ganun ang mga kababayan natin eh. Tsaka, syempre, yung mga kababayan nating lulong din, sabi nila, okay lang yan, para patas-patas lang, para chill. Chill lang. Ayaw namin ng merong ibang nagaganap. Basta kami chill lang kami kay Marcos para tuloy-tuloy ang ligaya namin. Tuloy-tuloy ang pagbablog namin na humihit-hit. Bakit? Kaysa naman si Duterte. Si Duterte siguradong hindi kami makakapagpatuloy sa aming mga masamang gawain. Pero kay Marcos, chill lang tayo dahil yun ang polisiya niya. Chill. Walang mamamatay. Sabi, di ba? Walang mamamatay. Di ba? Ganun naman ang ating presidente. So, chill lang tayo lahat, pre. Chill. Chill lang. Bangag talaga. Bangag na adik, sabi ni Amy Marcos sa Banat Bay. Mag-subscribe po tayo. Like and share. Bangag, paalala ko na naman sa'yo ulit ha. Bangag na adik, sabi ng ate mo, Amy Marcos ha. Sabi mo, di magiging masayang Pasko. Merong kakasuhan, ha? Kontraktor na congressman. Lumipas na yung Pasko, bagong taon, Valentine, pati birthday ko, pati Chinese New Year, wala pa rin nakakasuhan ha. Wala ka ng kupal, bangag ka talaga ha. Puro ka papogi ha. Yung pisa mo si Tambalos-los. Pati si Sandro Marcos. Bilyong-bilyong alakabol. Ayop kang kupal ka. Di pa rin nakakasuhan. Yung sa Ilocos, puro poste yung flood control ni Sandro Marcos daw sa distrito niya. Ayop talaga kayo mga kupal talaga kayo, mga Marcos talaga kayo. Isa pa itong si Brendalo itong hayop nito eh. Si ombudsman itong hayop nito. Meron daw kakasuhan. Hayop na. Mga congressman na flood control. 60 pa. Hayop talaga. Upal ka talaga. Brendalo ka, hayop ka. Dumating na sana yung pangatlo mong karma. Baboom!